Okay, any question? About sa sala. Okay, sa sala? O, ano meron sa sala? Yung nakakasiwa na sala. Kasi, Okay. dun sa babae, kapag nadaanan ka ng babae sa harapan ng nagsasalakay, kasi sila yung sala. Okay. During sa, paano sa pagkano ng mga batang babae, kasama ko ba siya? Sa Arabic term kasi, iba yung imra'ah sa bint. So, sa textual proof, ang nakasaad ay babae, which is pag sinasabing tinatawag na imra'ah ay may nasa tamang edad. Pag ibig sabihin dito, once na kapag dumaan sa harapan mo habang nagdarasal ka ang isang batang babae na hindi pa dumating sa wastong gulang, hindi applicable doon sa rules. Okay? Now, dapat yung malaman na kahit palimbawa nasa edad na, kailangan yung pagdaan is between you at saka doon sa sitar, doon sa sutra. Sa pagitan ng susujudan mo at saka ng sutra. Pero kapag may sutra, which is dumaan siya doon sa labas ng sutra, walang problema, hindi applicable yung hadith. You know? Okay, wala kang sutra. Pero halimbawa, kasi paano yung nandito lang sa kapos doon sa dumaan, applicable ba? Hindi na applicable yun. Kasi pinukasapan dito yung sa harapan ng pagsusujudan mo. Okay, malinaw? Kung wala nga lang hindi, doon ka dumaan sa taas, ganun. Siyempre, dahil sa likod, ang mahalaga hindi dumaan sa sa harapan. Tama po namin, sa dalaw, may dalaw na siya. Yes, yung kasi yung pamantayan ng sa babae kapag kailan na consider na baligha. Kapag meron siyang buwan ng dalaw. Now, regarding sa age, dito nagkakaroon ng pagtatalo ng mga scholar kasi may mga babae na may maagang nagkaroon ng buwan ng dalaw at may mga late na nagkaroon ng buwan ng dalaw. Sister, first time, sa nakapit yan, may nagtatalo, may kasama siyang bata na babae. Pinagbabawalan ng management dito. Malaki na yan, sabi hindi, bata po pa rin yan. Hindi, babae yan. Babae pa rin yan. Yan ay sabihin natin Philip, but yung Rajim, ito ang totoong pinakatamang opinion, hindi kasali yung bata. Sino bang nagtatalo? May kaalaman ba? Matanda na pero hindi ko alam kung may kaalaman yan. Ayan mo, matanda na yung mga yan eh. Okay. Nagbabawalan yung tatay na huwag ko na kasama dito siya. Siguro pinagbabawalan kasi dahil para hindi maingay sa pagsasala, alam mo na. Malaki na. Pero hindi pa consider na dalaga. Pero malaki na siya. Okay. Yung aso, yung itim na aso. O itim. Dadarin tayo dyan, itim, yellow, okay. Darating tayo dyan. Okay, ngayon na yun. Okay, bismillah wa salatu wa salam rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, di ba last week wala tayo, di ba? Ay, sorry pa. Ako pala yung wala. Sabihin, wala tayong klase. Pasensya na kayo mga kapatid kasi nagkaroon kami ng business trip. Alhamdulillah. Then, kaya naman, yung before last week, ano yung nakuha natin mula sa fiqh? Pinakahuling nakuha natin sa mga nakaalala, sa mga hindi pa ulyanin? Nakuha natin yung talakayan na may kaugnayan sa kadalisayan o kalinisan ng sur ng tao, di ba? Okay, so tulad ng sinabi natin mga kapatid na nasa yun nasa group, group chat niyo yung Yes. Sige. Jazakallah. Sige. Bigyan mo ako para hindi akong tukin. Okay. Nakuha natin yung sabihin natin,
yung tinatawag, itapon nyo na nga itong walang kwenta. Pwede pa kasi sa ano? Ayo. Residue, no? Pangit. Of human being. Right? Tapuan natin yan. Okay, yun yung sabihin natin una. Pangalawa, yung... Okay, sabihin ng residue. Alam mo sabihin ng residues? Surat sa kaasar? Yung laway, no? Pangalawa, yung tinatawag na okay, i-categorize natin ito para hindi kayo malito. Okay, rulings or residues of creatures whose flesh is eaten. Ito yung mga residues. Ano mo residues? Wala sa suor or asar. Ito yung tumutukoy. Pag sinasabi natin residues or suor in a singular form, asar in a plural form, ito ay tumutukoy sa, definitely tumutukoy ito sa laway. Okay? Yes, laway. Laway. Kaya naman sinasabing residues na titira o tira-tira o nalalabi, ang ibig sabihin ay yung tubig or di naman kaya'y yung tinatawag na sisidlan ng tubig or ng kanin na merong bakat ng laway doon, either ng tao, either ng hayop. Malinaw? So ngayon, ang pag-uusapan natin, of course, tapos na natin italakay siguro itong mga batayan no, na may kaugnayan sa tira-tira o laway ng sabihin natin ng tao. Anong rulings na laway ng tao ng hindi Muslim? Malinis o hindi malinis? Malinis. Malinis. Mashallah tabarakallah. Okay? Kaya naman, binigyan natin ito ng mga katibayan mula sa Quran at mula sa tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya naman, bilang panghuli, di ba sinasabi natin na bilang batayan, malinaw na batayan dito, yung si Aisha, yung salaysay ni Aisha radhiyallahu anha, na sinasabi niya, umiinom ako noon habang ako ay mayroong buwan ng dalaw at pagkatapos ay akin itong ipinainom sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inilagay niya ang kanyang bibig sa lugar na pinagmarkahan ng aking bibig. Yun yung residues of creatures whose flesh is eaten. Okay? So, ibig sabihin dito, di ba? So, ganun ang propeta, ganun mag-asawa, mga kapal sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, okay, ito, dito uminom ang propesa, dito uminom si Aisha radhiyallahu anha. Oh, hindi sa kabila. Kung saan doon yung marka ng kanyang bibig, ng kanyang labi, doon din uminom ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, di ba? So, akala nyo ang Islam ay walang sweetness? Hindi. Islam ay kumpleto, mga kapatid. Alam mo kung pag-aaralan mo lang kung paano ang sweetness ang propesa sa kanyang mga asawa, nako, may in love ka. Mabibighani ka. Mashallah tabarakallah. Okay? Pangalawang batayan bilang panghuli, tunay na pinahintulutan ng Allah ang pag-aasawa sa mga babaeng ahlul kitab. Walang sino man ang makakaiwas mula sa kanilang suor sa mga nakakasalamu sa kanilang mga asawa, ganun pa man ay hindi nagbaba ng kautusan sa mga Muslim na maligo dahil dito. So ito nagpapahiwatig sa pagiging malidalisay nito. Now, doon tayo sa mga kapatid, no? But of course, before we proceed, no? Pag-usapan natin yung mga laway. Residues, pag sinabi natin residues, tumutukoy ito sa laway, ha? Ibig sabihin, laway or halumigmig. Halumigmig. Yes, sa grupo. Sa WhatsApp at maging sa Messenger.
Meron yan. Ito lang sa yung section 3. O, section 3. Section 3, di ba? Oo. Section 3. Sabi ko sa inyo, hindi lahat. Kasi, walang problema kasi pag natapos natin itong mga residues na ito, papasa ko yung nakuha natin from the start hanggang dyan na naka-PDF. Okay? So, yun. So, yun yan, yung mga laway o halumigmig ng hayop. No? Laway o tinatawag na halumigmig ng hayop. So, ang mga soor ha, hindi sorsor ha. Ang mga soor ng mga hayop, ano yan mga kapatid, no? The residues of animals whose are consumed by humans are pure. Consensus has been quoted over this matter by Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, and Ibn Rushd. Ang mga soor ng mga hayop na kinakain ng mga tao ay dalisay. Okay? Ang ijma ay sinipi sa bagay na ito ni Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm at Ibn Rushd. Ibig sabihin, yung mga hayop na maaari natin kainin, ano ito? Halimbawa, baka, kambing, kamilyo. Ha? Sabi natin, pwede natin kainin. Isyada. Mga hayop na pwede natin kainin. I-consume. Consumable ang kanilang karne. Oh. Ano pa? Kabayo. Rabbit, kabayo, karabaw. Ahas, diba? Ang kulit lang, no? Ang kulit lang. Na mga kapatid. So, ibig sabihin, Yung mga kain. anong, ay, isa pa. Pupo. Makakain ba yung mga nakatusok yun? Oo. Kalapati, ibon, ano yung? Yung may mga tusok-tusok. Ano yung ganyan? Masyada. Ayun, tinatawagin nila ng mga bata na... Ayusin mo yung pag mo kapatid para hindi magbigay ng ano. Ayun na pag gumagano yung mga... yung may parang yung mga tinitinig stop. Ano yun? Hindi ko alam mga sinasabi mo. Okay. So, alam, ibig sabihin, sa madaling salita, anumang hayop mula sa himpapawid, mula sa tinatawag na kalupaan na pwedeng natin kainin o pinahintulutan ng pagkain ang kanilang residues o ang kanilang laway or halumigmig. Soor sa Arabic or asar, ito ay pahir. So, ibig sabihin, ito ay tinatawag na pahir. Okay? Ibig sabihin, dalisay, malinis, hindi marumi. At ang rules nito, ito ay ijma. Ang ibig sabihin ng ijma, consensus, pinagkasunduan ng mga pantas, mga scholar sa pagiging malinis nito, mga kapatid. You know? Kaya naman, sinabi ni Ibn al-Mundhir, rahimahullah, sabi niya, sila ay sumang-ayon na ang suor ng isang hayop na ang karne ay nakakain sa ay dalisay o malinis. At ito ay pinahihintulutan na inumin at magsagawa ng wudu rito. So, ibig sabihin, kung sakasakaling yung kambing, nilawayan ng kambing, yung tinatawag na ano mo, yung tubig mo, so pwede mong inumin kung gusto mo. Hindi ka naman pinilit. Ang mahalaga yung rulings na pwede o hindi pwede. So, pwedeng mong inumin yun. Okay? At the same time, pwede kang magsagawa ng wudu rito. Na kung nandidiri ka sa ano mo, sa kambing o ano man, hindi wag mong inumin. Wala namang sapilitan eh. Ang pinag-usapan natin dito kung pwede o hindi pwede. Wag, ang pinag-usapan natin, yung mga hayop na pwedeng kainin, tapos pusa ka ng pusa. Isyada. Huwag tayong lumabas sa pinag-usapan muna. Kasi darating tayo doon, mga kapatid. Ika-categorize lang natin ba? Para sa ganun, hindi ka hindi ka malito. Malinaw? Ulitin ko ha, mga hayop tayo na pwedeng kainin ha. Huwag ka pusa ng pusa. Okay. So, sinabi rin niya, ang bawat isa na aming nakabisado ang kaalaman ay naniwala na ang suor ng mga hayop na ang karne ay nakakain ay dalisay. Kabilang sa mga kabisadong namin ito ay sina Al-Thawri, Ash-Shafi'i, Ahmad, Ishaq. Ito ay ang opinion ng mga taga-Madina at ng Ashabur Ra'im mula sa mga taga-Kufa. Okay. Gayon din sinabi ni Ibn Hazm, walang pagkakasalungatan na ang lahat ng nakakain karne ay malinis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 157. Na sinabi ng Allah, at ipinahintulot sa kanila ang lahat ng mga malilinis na mga pagkain, mga inumin at mga mabubuting gawain na katulad ng tamang pamaraan sa pag-aasawa. At ipinagbabawal sa kanila ang lahat ng marumi sa katulad ng laman ng baboy at lahat ng ipinahintulot nila ng mga pagkain at inumin na ipinagbabawal naman ng Allah. Okay? Kaya naman lahat ng ipinahintulutan ay mabuti. So tandaan natin, the principles of Islam, lahat ng pinahihintulutan ay mabuti. Alhamdulillah. So mayroon akong senaryo sa bagay na yan. Kumbaga, ibalik ta rin natin. Okay, pumunta ka ng Leith ngayon. Nag-drive ka. Okay? Tapos, ang gagawin mo ngayon, habang sa daan, nakakita ka ngayon ng isang karniro na patay. Patay, ah? Patay, ah. Okay. Tapos, kukunin mo ngayon. Kasi bakit? Sabihin mo, sayang. Sayang yan, ah. Sayang. Okay? So, ang tanong ngayon dito, pwede bang kunin yun at tangkilikin kasi sayang? So, sino ang magtaas lang kamay? Sino yung may... Go ahead. Hindi naman sa iyo yun eh. Hindi, sabihin natin, walang may-ari. Pagpalagay natin na walang may-ari. Harap yun. Kasi hindi dumaan sa kinatay. Doon ang kinuman ko yan. Nalaglag ko o kinuklaw. Hindi na kinatay. I do. Kinatay. Okay. Magandang opinion nyo. Sino pa yung may opinion? Sino pang gusto mag-raise ng ano? Hypothetical to hypothetical. Ano? Alanganin siya. Bakit? Patay na nga. Oh. Hindi siya sigurado kung malinis o hindi. Okay, sino pang magbibigay ng aywa? Kasi patay siya eh. Pag hindi dumaan sa kinatay. Relax. Oh. So, ano gagawin mo? Ha? Ilibing. Okay? So, ano? Wala kang mag-brace ng opinion? Ikaw, Yusuf. Pwede mo magpunin ng style, pero hindi rin lang tinitintas ka, hindi. Okay. Pero ilibig kung gusto mo. Okay, tabi. Pero Tabi. kakainin, ilibig. Okay. Bakit hindi mo pwedeng kainin? Kasi may puso sa tabi. Maita. Okay, ibig sabihin, maita siya. Pag sabing, the mere fact na siya ay maita, ibig sabihin patay na hindi dumaan sa slaughter na ayon sa Sharia, consider na maita na pinagbabawal yon. Ha? Oy, bagong opinion, bagong madhab. Okay, sige. Ano, mashallah, patuloy lamang na matatalino kayo, mashallah, tabarakallah. Okay? Ha? Kung survival ka naman, pwede mo kayo. Ha? Kung survival ka naman, pwede mo kayo. Kung survival, yes, kung survival ka, pwede. Pwede mong kainin. Pero yung portion lamang na which is pantawid. Bakit sa lumayo, natakwa ka ng cobra yun? Ha? May lakas pa rin na... So, ano nga gawin? Ano nga? Ako survival. Eh, di makakuha. Wala ka namang alam na may lason yun eh. Di mamatay ka rin pagkatapos. Okay. Okay. Yung word na, actually maganda yung mga opinion niyo. Una-una, may tayon, ibig sabihin, ipinagbabawal yon kasi tinatawag na patay. Di dumaan sa Sharia. Bawal mong ibenta, bawal mong tinatawag na kainin. You know? Now, ang word na tinatawag na sabihin natin na sayang, na kapatid, yung word na sayang, dito, yung sayang, di ba sayang? Di ba? O, sayang, o israf, o tinatawag na sabihin natin ay, anong israf sa Tagalog? Pagsasayang. Which is, alam natin, bawal naman ang pagsasayang, di ba? O, ang tanong, applicable ba yun doon sa bagay na yun? Hindi siya applicable. Kasi lahat ng, tandaan natin, ano bang sabi ng Allah?
lahat ng tinatawag na malinis ay mabuti. Sa kabaliktaran, lahat ng marumi ay hindi mabuti, ay masama. Na kung kaya hindi pwedeng tangkilikin ang masama at hindi pwedeng panghinayangan ang tinatawag na masama. You know? So yun yung rules ng tinatawag na Sharia, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya't ang mabuti ay hindi, ibig sabihin, at ang mabuti ay hindi marumi. Bagkus ito ay dalisay, ang ilan sa mga dalisay ay dalisay ng walang pag-alinlangan dahil ang kabuuan ay walang iba, kundi ang mga bahagi nito ay dalisay hanggang sa dumating ang teksto na nagbabawal sa ilan sa mga bahagi ng kabuang kadalisayan ng isang bagay. Kaya naman, ang bahaging yaon ay pinagbabawal tulad ng dugo, ihi at dumi. Halimbawa, sinasabi, mayroong isang bagay na ang kabuuan ay dalisay. Buo, ibig sabihin, as a generally speaking, dalisay siya. Hanggat walang sinabi ang Sharia, pag sinabing Sharia, yung tagapagbigay ng batas. Sino yun? Quran at saka Sunnah. Yan ang Sharia. Hanggat walang sinasabi ang Sharia, no, na ang bagay na yun ay marumi, lahat ng ito within, kahit pa yung kaloob-looban nito ay malinis. Tandaan natin yan, ha? Ulitin ko, ha? Okay. May isang bagay na ang kabuuan bilang pangkalahatan na dalisay. Pag sinabing kabuuan, labas man ito o maging sa kaloob-looban, lahat ay dalisay. At ituturing itong dalisay. Magiging marumi lamang yung bahagi ng ilan sa kadalisayan ito kung mayroon kang tinatawag na proof. Halimbawa, yung kambing. Okay? Kambing. Bilang kabuuan, dalisay, right? Dalisay. Yung laman nito, yung tinatawag na balahibo nito, yung laway nito, yung buto nito, lahat dalisay. Pero ang tanong, anong in-exempt ng Sharia na hindi dalisay doon? Ha? Dugo. Anong klase? Dalawang klase ng dugo, mga kapatid, for your information. Sa Sharia, dalawang klase ng dugo. Unang-una yung dam ang masfuh. Dam masfuh. Okay, sorry. Dam masfuh. Dugo, ibig sabihin ng dam, dugo. Masfuh, yun yung sinasabi natin, dugo na bumubulwak na sanhi ng pangangatay. Di ba pag nagkatay ka, bubulwak yung dugo na lumalabas? Okay? Yun yung dam masfuh. Yung pangalawa, yung dalang tinatawag na kung saan ay gayru masfuh, ibig sabihin ay okay, natira. Na hindi kabilang doon. Nasa loob na yung nasa loob na nakakabit na o nakakabit na hindi na pwedeng i-extract. Kumbaga, malinaw na hindi kabilang doon sa bumubulwak kapag kinakatay. Magkaibang rulings niyan. Kaya pag hindi mo alam ang batas, may dugo pa yung kambing, ayoko yan, haram yan. Kasi may dugo pa yung kambing. Alam lang, nagluto si brother. Di ba? Tapos half cook lang yung kanyang pagluto. Di ba? Di ba? Di ba pag sabi, hapon minsan may dugo? Sabi niya, ay brother, ayoko niya kasi may haram, oh. Kasi may dugo. So, Ustad, yung nasa tiyan niya na dugo. Kasi minsan may natitirang dugo sa tiyan niya. Lahat ng dugo na natitira, na hindi kabilang doon sa bumubulwak kapag kinakatay, huwag mong ituring itong damas po, kundi ito ay sa pangalawang kategorya yan. Pwede yun. Hindi pwedeng gawing dinukuan. Shahada. Yung mga nakakabit doon sa katawan at sa kabuto. Ihahalap mo sa dinukuan. Kasi hindi ka haram, di ba? Yung tinutukoy dito, yung mga nakakabit sa laman, kalamnan at sa kanan, tinatawag na buto. Nino? Okay. So yun yung mga kapatid, ha? Ulitin ko, ha? So, doon sa Damasco, ito yung in-exempt ng Sharia na magiging bawal. So, mula sa kabuang kalinisayan o kadalisayan ng isang bagay, nilabas ng Sharia ang tinatawag na marumi. Nino? Okay? Na kung saan yun yung tinatawag na dam masfo. Kasi anong sabihin? Malinaw sa banal na Quran na ang dam ay marumi. Kaya bawal ang dinuguan. Mga kapatid, no? Actually, maging sa ibang relihiyon, bawal, basta may puto, walang problema.
Oh, kasi yun yung kombinasyon nun. Pag may puti, okay na, may puto. Pero pag walang puto, ay bawal muna. So sa Sharia, sa Islam, hindi ganun. Ang bawal ay bawal at ang pwede ay pwede. Okay, yun yung batas, mga kapatid. Subalit, kung walang sinabi ang Sharia, ang tagapagbigay ng batas o lawgiver, na ito ay marumi, na-exempt mo doon sa kabuuan ng kalinisan, hindi mo pwedeng ituring na marumi yun. No? Pwede in your opinion, marumi, para sa akin marumi yun. Kaya ayoko. Pero hindi mo pwedeng ipangaral yun na bahagi ng pananampalataya. Linaw? Sarili mong guni-guni mo lang ang tawag, guni-guni mo lang yan. Linaw? So tayo, lagi magbabatay tayo sa kung ano yung sinabi ng Sharia, kung ano ang nakasad sa tinatawag na Sharia. Okay? So yun yung rules, mga kapatid. Anything. Lahat ito pwedeng i-apply sa lahat ng aspeto ng buhay. No? Ibig sabihin, kapag walang proof sa bahaging ito na ito ay marumi o anumang, di pwede, walang proof, guni-guni lang yan. You know? So, sa mga hayop lang yan, Ustad. I-apply mo sa mga tao talaga. Ano lang, Ustad? Kasi, kayo ang hayop sa Islam, ay guguli ng Islam. Magandang point to yan. Maganda. Ang tanong, kinakatay ba ang isda? Okay? Ang ano dito, yung mga hayop na kinakatay, na kailangan dumaan sa slaughtering process according sa batas ng Sharia. Okay? Yung hayop hindi na kailangan, pati yung dugo ng hayop pwede yung tangkilikin. Okay? Ha? Dugo ng sorry, dugo ng tinatawag na isda. Linaw? So yun, kapatid na? Damasfo. Ghayru masfo. Ang ibig sabihin, hindi masfo. Okay? Hindi, kabilang sa masfo. Malinaw? Kaya nga sinabi ni Ibn Rushd, bilang bahagi, sinabi ni Ibn Rushd, na pagkasunduan ng mga scholar, ang kadalisayan o kalinisan ng asar o mga laway o kahalumigmig ng mga Muslim at mga bahimatul an'am. Ibig sabihin ng bahimatul an'am, ito mga livestock animals. Yung mga hayop na pwede nangingingain ng damo. No? Which is, kung walang duda mga kapatid, at gayon pa man, hindi nagustuhan ng mga Hanafiya ang suor ng kamilyong jallala. Sa mga Hanafiya scholars, mangilang-ilang sa mga Hanafiya scholars, na yung kamilyong jallala. Ano bang word na jallala? Jallala, mga kapatid, meron tayong word na jallala. Actually, hindi lamang tumutukoy sa ang jallala ay minsan. Anong jallala to lapidit? Okay. Jallala. Jallala meaning ito yung mga hayop na consumable, yung karne na pwede natin kainin, subalit by his nature, minsan kumakain siya ng dumi. Oo, tulad ng manok. Pato. Di ba? Tulad ng, kahit yung kambing, may mga kambing na ganun. Di ba? Although, alam natin ang kambing at karnero ay pwede natin kainin, subalit may mga ilan sa kanila na kumakain ng marumi. Di ba? Katulad din ng kamilyo. May mga ganun. Ikaw nga, minsan kumakain ka ng tae eh. Nung bata ka pa. Ang tawag sa dyan lang. Isa kang taong jallala. So, huwag kalimutan yung term na yan, ha? Okay, jallala. Ulitin ko, ito yung mga consumable meat mula sa mga hayop na kung saan ay kuminsan kumakain sila ng marurumi. Okay? Either kamilyo o either pato o either manok. Yes? Bayawak. Ay, bayawak ba? Pero bayawak, lagi mo kinakain, karne yun eh. Marumura mo. O, sige. O, sige, para sa inyong kaligayahan. Okay. Okay. So, yung mga kapatid, no? Kaya nga, sa mga Hanafiya, ang suor ng kamilyong jallala, which is yung kamilyong minsan kumakain ng marurumi, para sa mga Hanafiya, okay? Which is, maging yung bakang jallala o maging yung manok na mukallaha, ibig sabihin jallala, dahil sa posibilidad ng karumihan sa bibig at tuka ng mga ito. Dahil kumakain ito ng dumi. So, para sa kanila, ito ay makruh. Okay? Makruh para sa kanila ito. Specifically sa mga hayop
na consumable yung karne at kumakain sila ng marurumi na tinatawag na jallala o kay mukhallala. Okay? Yan, barundi. Kasi mukhallala, tumutukoy lang sa, applicable lang yung term para sa manok. Okay? Mukhallala or mukhalla, yan. Parehas lang yan, mukhalla. Okay? Ito mukhallala, parehas din kumakain ng hay, pero tumutukoy lang yan sa manok na term. Pero jallala, ito yung mas malaki pa sa manok. Ha? Hindi. Tandaan natin, yung hayop na pwede natin kainin ng karne nila. Okay? Na kumakain din ng dumi. Ang tawag sa kanila, pag malalaki sila, ang tawag sa kanila ay jallala. Ang pag mga manok o kagaya ng manok, ang tawag is mukhalla. Basta dumi. Dumi siya, kumakain siya ng dumi. Kaya nga ito, nantanong, pwede ba natin kainin? Kasi pinag-usapan natin yan, yung kanyang residues. Okay? Ang ating topic, residues, ibig sabihin, lawan niya o halumigmig niya. Malinaw? Pag... ang tanong, kung pwede bang kainin yun? Yung mga hayop na jallala or mukhallala. Mukhalla, pwede bang kainin yun? Pwede, pero after the process. Which is L3, halimbawa, kailangan mo na, bago mo katayin, pakainin muna ng malilinis. Para itai sa ganun niya yung mga kinain niya dati na marurumi. Ha? I-filter ba? Parang ganon. 3 days muna itali. Ah. Nagkasawa lang siya ng bagong style. Ano yun? Nagkasawa lang siya ng bagong style. Tutupo na style. Ako mo naman gamitin nyo. Kasi first time, may tutupo. Iwan ko sa inyo. Okay. So, ulitin natin ha. Tapos na tayo dito ha. Residues of, ulitin ko, bilang review. Anong rulings ng mga laway o halumigmig ng mga hayop na yung karne ay consumable, pwedeng kainin natin? Malinis o? Malinis o hindi? Malinis. Okay, ibig sabihin nito, kapag yung mga hayop na ito ay dilaan, yung sisidlan ng pagkain or inumin, or dilaan yung tubig tapos merong natitira, therefore pwede mo siyang inumin kung gusto mo. O kung gusto mo, syempre. Then, at the same time, pwede mo tinatawag na sabi natin tangkilikin pagsagawa ng wudu. Okay? So, yun yun. Actually, mga kapatid, bakit tatalakay? Kasi siya ba sa disyerto no, sa panahon ng Prophet Sallam, pag sila'y naglalakbay, mayroong mga pool sa loob, sa gitna ng disyerto, na yung mga hayop pupunta roon. Okay? Yung mga traveler, dati. At pagkatapos ay, syempre, umiinom sila, at the same time, nagbubudo sila doon sa pool na yun. Okay? Yan yung nangyari. Naiulat mismo na ang Prophet Sallam at mga sahabat, ginagawa nila yun. Okay? Na minsan yung mga hayop doon, hindi sinasabi kung mga mababangis ba na hayop o malilinis na tinatawag ng mga hayop. Okay? So, go ahead. Yung mga pinag-aaralan ng doktor, kasi hindi nangyari sa amin Yung? Pinag-aaralan yung? Yung kambing. Kambing. So, manok pinatulong. Okay. Tapos? In-examine nila. Tapos? Pwede ba kainin? Ipinatulog lang naman, hindi naman pinatay. After pinamigay, gano'n. I mean, para paano mo nasabing para katay? Pero ibig sabihin, bago katayin, hindi pa namatay. Hindi yung double dead ha, iba yung double dead. buhay yun, tapos pinatulog. Ayun pa na. Kung pinatulog lang, parang parang injection or anesthesia, o in-inject lang, walang problema. Of course, ang dalubhasa yung nakakaalam yan. Kasi may mga nasabi, double dead. May mga, alimbawa, sa Katayan, na when I was in Manila, okay? Ay, Manila talaga. I get a chance to visit one of the factories ng, sabihin natin, ng, ano yun, yung Del Monte ba yun? Ay, Del Monte yung mga kate ng karne, ng mga baka, tapos halal. Anong brand ng ano? So, Magnolia, yun, sa Bulacan. Okay? Meron doon Katayan. Katayan ng ano talaga. Binisita namin yun kasi I was invited kasi, sabi ni Attorney Linsag na bumisita ka doon kasi at least, ikaw nga si graduate of law,
isuri mo kung ano tama yung proseso. So, akala ng iba doon, double dead na papasok sa isang intra, yung isang baka, bago niya katay, merong sinasaksak na dito sa para siyang para sa ulo. Na kung saan, patunay, hindi naman yun namamatay. Okay, parang lang ba, para pag ginatay yung hindi siya gumaganon ba? Okay, so, of course, when we examine it, na hindi pala yun double dead. Kasi ang double dead, kung talagang literally, patay talaga siya, tapos kinatay mo ulit. Ayun ang double dead. Pero hindi ito na double dead yun. O kasi, yung mga isinaksak doon, pampaano lang, parang pampahina. Pag ginatay siya, at least hindi siya maligalig. So yun yung mga kapatid, no? Okay. So, dadako tayo ngayon sa tinatawag na kalinisan ng suor ng mga hayop na ang laman ay hindi maaring kainin. Pangatlo tayo. Ito yung pangatlong kategorya. Pusa. Kasama yung pusa. Sige, tanong ka. Yung pagkakaroon sa ayun na pagkain ko, ayun murang suka, hindi ba kumakain sa ayun yun? Pakiulit po. Painumin doon ng suka yung hayop. Paano sa ayun, bago sa kakain? Culture yun Para kumakain sa ayun. Pagpapahirap, bawal yung pagpapahirap sa hayop. Paano pahirap? Yung bang pahirapan mo muna, paparusahan mo muna, ano ba? Bawal yun. Kasi, kung yan ay, sabi, uri ng pagpapahirap, bawal yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Bawal talaga yun. Sa labas kasi, ganun ang procedure nila eh. Ay, hindi pwede yun. Kasi lalong, bawal yun. Okay, bawal yun, tinatawag na pahirap. Kasi, ibang usapan na yan eh. Hindi na yung tulad ng natin kanina. Kasi yun, hindi pinapahirapan yun eh. Nilalagyan ng injection or ng tinatawag na dito para sa ganun mawalan ng lakas siya. Yung papaluin mo siya, kakastigate mo siya, bawal yun sa Sharia. Yung kumakain ng suka, lalo sa mga sa Dapat papainumin ng suka. Para? Malasing. Para malasing? Walang probasa. Ang mahalaga, hindi kabilang sa justification ng pagpapahirap. Okay? Pero of course, kung kaya mong i-manage, bakit? I mean, mas maganda at mas mawala, kumbaga, sa tinatawag na, mawala sa khilaf ba? Mawala sa controversial issue. Kung kaya mong i-manage yun na diretsong katayin, sabihin, pag ginawa mo yun, mahinang nilalang ka. Yes, go ahead. Yung kamusta po yung mga manok na yung sa mga malalaki kumpanya sa akin. Okay. Mga feeds naman nila ay mula raw sa baboy. That's good question, no? Anong tanong is, pwede bang kainin yung na yun? So yun ang tinatawag na janlala, mukhalla. Mukhallala kanina. Nang ibig sabihin, yung mga manok, o anumang katulad nito, na kumakain ng dumi. Okay? Now, of course, pinaka-the best, huwag mong pakainin ang sabihin natin ang marumi. Yun ang pinaka-preferable. Walang issue kasi sa bagay na yun eh. Pero kung sakaling mangyaring pinakain ng dumi at gusto mong kainin yun, katayin yung kumakain ng dumi mula sa mga hayop na consumable sa Sharia, ibig sabihin, may proseso yan. Kinakailangan mong, bago mo katayin, kinakailangan mo munang pakainin ng malilinis sa loob ng 3 araw. Paano yung supplier Pag ganyan, hindi kasi kayang iwasan yun eh. Sabi natin, bawal lahat yan, sabi natin ganyan. At the same time, hindi mo alam kung saan dun yung pinapakain, hindi pinapakain. Malinaw? No. Tayo na kagaya natin, ang rulings para sa atin, pwede yun. Kasi we don't know. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Ang ating tinitingnan dito, yung kung ano yung nakahapag sa atin, na alam natin na yung karne na yan ay mula sa tinatawag na banok o kay pato o ano man katulad nito. Yun yung rule sa pangahawakan mo. Wala ka ng karapatan na halo, ano ba to? Kailangan suriin ko muna kung paano kinatay ito. Check ko muna. Okay? Subhan. Magugutom ka na, mamatay ka na sa gutom, mag-check ka pa kung paano kinatay. Di ba? O sabihin natin na i-check mo ano yung kinain nito. Pagpapahirap yun sa isang mananampalataya na ipinagbabawal ng Sharia. Kasi sa Islam,
Ginawa ang Sharia para mapadali at maging magaan. Hindi pwedeng pahirapan. Oh, bawal nating mahirapan. Not unless kung mismo yung yung ibinigay sa iyo, yun mismo yung sabihin natin yung haram. O galing sa haram ng pangangatay o sa anumang katulad nito. Saka mo pwede siyang i-deny kasi nga mismo nakita mo. Pero pag hindi mo nasaksihan, ay ang panghawakan mo na yun ay karne na mula sa consumable na ipinahintulot ng Sharia. Okay, tapos ang issue. Diba? At yan ay pinadali sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was in Khaybar, diba? Sino ang nagano sa kanya? Sino ang nag-offer sa kanya ng karinang tupa para kainin? Hudyo na babae. At alam natin ang Hudyo, paano? Hindi katulad ng pagkatin natin mga Muslim. No. Diba kasi ang paggaya ng Ahlul Kitab, pinahintulutan sa atin mula sa mga people of the book. Okay. Bakit sa yung pagkakas ng ibon na ilang ay balik? Alam mo ba, hindi nakatay ng Pag-hunting. Binari. Kung hunting ka, pamamaraan ng hunting, okay, ang mahalaga, bago mo itlak, bago mo i-release yung tinatawag na pistol, o kay dibumba, okay, then magbismillah ka. Then pag ito ay namatay, then pwede mong kainin. Pero kapag hindi mo nasabing bismillah, tapos namatay, yun, hindi mo pwedeng kainin. Pangalawa, hindi ka nagsabi ng bismillah, pero nabutan mong buhay pa, kaya tayin mo ito ng bismillah. Okay. Ano? Yes, pwede. Although may mga Hanafiya na gaynawang makro. Pero ano Isa-isa yung tanong. Ano ba tayo? Hindi tayo matatapos ito kung puro kayo tanong. Oh. Yung baka nalaglag sa Nalaglag sa ano? Yung bangin nalaglag sa baka? O yung baka nalaglag sa bangin? Patay na nga eh. Pag patay na hindi dumaan sa Sharia, may ang tawag dyan ay pinagbabawal ng Sharia. Malinaw, unless kapag nahulog, nabutan mong buhay, di ba? Bago mo katayin, may buhay pa, hindi halal sa'yo yun. Yes, sir, bago mahulog, nag-bismillah ka. Bismillah, tinulak mo, no? Tapos sasabihin mong halal sa'yo kasi nag-bismillah ka. Ano? Seryosong tanong mo ano? Wala rin nahulog. Hindi ko nakabutan, bismillah. Ito yung mga sobrang talino no, lagpas-lagpas na. Ginawa niyang kiyas itong tanong niya. Una-una, tanong ko sa'yo, hunting ba yun? Pang-hunting na ginawa mo? Yung bismillah, okay, na pwede mo tapos pag napuruhan, pwede mong kainin, pag namatay, sa'yo na sa larangan ng hunting. Yung ginawa niya, tulak eh. Hindi hunting eh. Alam mo, si parang ito? Aston. Abdurrahman. Minsan ka lang pumapasok sa akin. Pero yan pa yung napapala ko sa'yo ha. Okay. Okay, dadato kayo mga kapatid doon sa sabihin natin, no? Pangatlo, which is residues of whose flesh is not eaten. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga i-categorize natin yan para sa ganun hindi kayo kasi merong 3.1. Yan. Okay? Wala yung kinakategorize ko yun. Of course, soor mula sa, ito yung tinatawag na soor from pig and dog. Okay? Ano ba yung sabihin natin, hatol sa residues ng baboy at saka ng sabihin natin ng pigs, no? Rolling of residue from dogs and pigs. Although number 7 sa inyo, pero hindi kasi nakategorize yan eh. Residues from dogs and pigs are impure according to the majority of Hanafiya, Shafi'iyya, and Hanbali.
and Ibn Rushd, the grandson, leaned towards these opinions among Malikiya. Okay, ano ibig sabihin mga kapatid? Ang suor mula sa aso at baboy ay marumi ayon sa karamihan ng mga fuqaha mula sa mga Hanafiya, Shafi'iyya at Hanabila. At si Ibn Rushd al-Hafid ay kumiling sa opinyong ito mula sa mga Malikiya. So ibig sabihin majority sa mga scholars, mga kapatid, okay, na kung saan ay ang kanilang opinion, ito ay impure. Ibig sabihin, yung residues, yung laway o halumigbig ng mga hayop mula sa aso at baboy, ito ay, sabihin natin, ito ay marumi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Now, of course, anong proof? Yes. Ang tanong? Kasi meron ako na, yung daw baboy daw, examine daw yung sa baboy na alaga. Ang baboy ay baboy. Damo man o hindi damo. Ang sinabi sa Quran, Okay? Sila na mabilis daw yung nakain ay Pati nga yung mga binababoy eh. Bawal po yun. Sino nagsabi na pwedeng kainin yung baboy ramo? wala mga mikos-mikos na yan. Mula sa Maguindanao. Huwag kang nag-drop ng tribe dito. Baka kuyugin tayo dito. Okay? Sabihin, mga ilan sa mga Muslim ang nagsabi. Okay? Tandaan natin ang ating buhay, ang pamumuhay natin, nakadepende sa Quran at sa Sunnah, hindi nakadepende sa Maguindanao, Tausug, Maranao. Malinaw? Kung ano ang nakasaad sa Quran at sa Sunnah o katibayan ng Quran at sa Sunnah ng Qiyas o kaya ng Ijma, doon tayo. Okay? Doon tayo. O at least binigyan mo ng linaw yan. Malinaw? So, pag narinig ka na verse, there's something wrong mula sa sinasabi ng isang Muslim, abay, i-confirm mo sa mga nakakaalam. Huwag agad basta mag-adapt ng opinion o pananaw at paniwalaan na galing-galing sa sino man, lalo pat kapag hindi mo kilala. Okay? Hindi mo kilala. Mahirap kapatid. Kasi pag ginano mo yan, ay sinabi ni Muslim eh. Okay? Sinabi ni Al-Muslim. Ano ba kaiba ng rawahu Muslim at rawahu Al-Muslim? Wala naman maraming tausog yun. Oh. Okay? Halimbawa, sabi niya, ano ang patunay? Nabigyan siya ng patunay. Sabi niya, sino nag-narrate ng hadith? Al-Muslim. Di Muslim at saka daw. Anong pinagkaiba ng Muslim at saka Al-Muslim? Kasi ito yung mga, minsan, alam mo, pilit kang pag gumagamit siya ng mga specific na termino, pag hindi mo alam, maaaring mahulog ka sa patibong at maniwala ka. Halimbawa, rawahu Muslim sa rawahu Al-Muslim. Sino yung hadith na which is well known na hadith after ng Bukhari? Muslim o Al-Muslim? Muslim. Pag sabing Sahih Muslim, sabihin totoo kasi Muslim ka. Which is hadith ng Imam Muslim eh. Pag sinabi niyang Sahih Al-Muslim, Al-Muslim kahit sino tawag sa kanya Al-Muslim. Ikaw Al-Muslim, ikaw Al-Muslim, ikaw Al-Muslim. Sabihin, sinabi lang ng isang Muslim. Okay? Hindi si Imam Muslim. Kasi ito yung imam na which is known sa hadith, Imam Muslim. Okay, yun. So, yung mga compiler ng hadith, which is scholar, well-known scholar. Malinaw mga kapatid. Okay, so doon at least mabinigyan na linaw mga. So, ang baboy ay baboy. Ano mang uri ito, ipinagbabawal ng Sharia. Okay? Walang tinatawag. Hindi binigyan ng Sharia ng kategory na pwede lamang, ang ipinagbabawal lamang yung mga baboy nasa inyong bakuran o anuman. At halal ito sa mga nasa gubat. Walang ganun. Okay? Pangalan, hindi pwedeng tangkilikin eh. Yes. Ano ba, yung pangtawid Iba naman kasi, kahit naman anong ipinagbabawal, basta pangtawid for survival, pwede naman yun eh. Kahit nga ihi, pwede mong inumin just to survive. Walang ibang pagkain, yung tae mo, kainin mo, just to survive. Kahit kaktaon. Pwede mo yun. Kasi yan ang Islam, flexible lang Islam. Okay, kapag nasa, sa Islam, idha ijtama'a, iftaraka, wa idha iftaraka, ijtama'a. Sabi, sa Islam, idha tadayaka, o itasa, wa idha itasa, tadayaka. Yan ang rules ng Islam. Ibig sabihin, kapag sa situation
na maluwag yung kalagayan, yung condition, yung haram ay haram. Okay, kapag maluwag yung kalagayan. Once na kapag ang kalagayan ay masikip at wala ng ibang option, kundi tangkilikin ang isang ipinagbabawal, nagiging halal yung haram. Yan ang Sharia. Laksa ito, kumbaga, is practical religion. Okay? Okay. Ha? Ha? Sa pagkain sa bayan ako, pero pag sa pagkakasama na English eh. Oh my God. Iba naman. Anong connection pa po doon sa sexual intercourse? Anyway. Actually, hindi. Even the tinatawag na application of life. Pagkain man ito, halimbawa, kahit halimbawa sa tinatawag na pangungutang, walang ibang may emergency, halimbawa. Di ba? Merong emergency, wala kang pera. Lahat ginagawa mo, walang nagpautang sa'yo. Maliban lamang na may riba. Meron tinatawag na riba. Walang ibang opsyon. Kailangan mo na kasi mamamatay ng isang tao. Di ba? So, ganong emergency, pwede mong gawin, magiging halal sa'yo yun. Pero kung nang ulitin, kung nasa kaluwagan ka na. So, yun mga kapatid. So, iba naman yung pagtatalik. Hindi lang na pagtatalik dito. Ano ginagawa? Ano? La hawla wala quwwata illa billah. Sabihin mo din mga mukha kayong pagtatalik, okay? Sa ano tayo? Sa pigat sa sabihin natin sa ano? Anong katibayan mga kapatid? Katibayan ng karumihan ng residues ng aso. Doon tayo muna sa aso. Anong batayan? Mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay sinabi ng Propeta sallam, "Idza sharibal kalbu fi inai ahadikum falyagsilhu sab'a marrat." Okay? Ito yung tinatawag na ito yung sabihin natin sa aso ito ha. Sa aso yan. Paulit-ulit sa aso nga eh. Ida syaribal kalbo. Ida syariba. Okay? Ida syaribal kalbo fi inai ahadikum. Yan, kalbo. Pahabain natin yan para makita. Oh. Okay? Fi inai ahadikum. Okay? Falyagsilhu sab'a marrat. Falyagsilhu sab'a marrat. Sa ibang narration, aw lahunna biturab. Sa narration na ito hanggang dito lamang. Pero makikita mo matatag mo sa ibang narration, merong aw lahunna biturab. Ang ibig sabihin, kapag uminom ang aso o nadilaan, okay? Sa ibang narration naman, ida walaga. Yung word na syaraba ay mayroon sa ibang walaga. Okay? Ang ibig sabihin, pwedeng applicable either lawayan o either inumin. O uminom yung aso or naglaway ang aso. Pwede ba yun? O nilawayan ang aso, fi inai sa sisidlan ng isa man sa inyo, isabihin yun, yung sisidlan ng tubig, o sabihin natin, kasi pag uliga, maaaring applicable sa mga pagkain, halimbawa. Samantalang ang syariba, ito ay sa mga sisidlan ng, sabihin natin, ng tubig. Okay? So, ang isa man sa inyo, so anong gagawin? Kanya itong linisin, hugasan, okay, ng 7 beses. Walang dula, tubig, ang panghugas, di ba? O pangunahan ito sa pamamagitan ng alikabok o ng lupa. O ng sabihin natin na grounds or sabihin natin na soil. You know? So yun yung pamamaraan mga kapatid. Una, 7 beses. O may mga iba. Actually, maraming pamamaraan yan, which is opinion, which is suggestion ng mga scholar. Specifically, ang literally, ang nakasaad sa hadith, 7 beses muna, then sa kayong lupa, tapos banlawan.
Pero sa tinatawag na hadith na ito, aulahon ng bito, pangunahan ng lupa, then balawan ng 7 beses. Either of that, walang problema. Ang mahalaga na isa katuparan ang 7 beses at na isa katuparan yung pagkaroon ng tinatawag na lupa. Now, medically speaking, recently lang na-discover ng mga scientists, ng mga doctor, na merong kakaibang components ang ground o ang soil na kayang pumatay ng bakterya na sanhi ng laway ng aso na hindi kaya ng ibang tinatawag na components, ng ibang kaya ng ng ibang material. Okay? Yung kaya magpatay lang. Magsabi, kahit hugasan mo na ito ng hugasan, maring hindi mamatay yung bakterya na sanhi na mula sa aso. Pero kapag nilagyan mo ng lupa, nawawala yun, sabihin natin yung bakterya na yun. Meron sila na-discover yan ng mga scientists. Kaya pag kinagat ka ng aso, gayan mo ng lupa para mawala yung ano. Ganyanin mo na. Di ba, ma? Di ba, subhanallah. Subukan mo lang naman, yung kapatid. Pagkagat ka, tapos malaman natin yan. Okay? Ilang beses study sa pagpulas ng Isang beses lang. Yung 7 beses doon sa banlaw o tubig. Sabon ba o hindi na kailangan yung sabon? Tubig lang. pagkatapos Una namang sabon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, kung gusto mo ng mas malinis, lagyan mo ng sabon. Gusto, lagyan mo pa ng downy. Oh. Tanong mo sa hindi ko na. Sabihin na sa Kabiro, pinatay na aso, ilagyan na lumiloto. Ano, pwede mo yung gamitin na aso? Maganda yung ano niya, actually maganda yung tanong niya. Basta sabi niya, laway yung pinag-usapan dito. Paano yung kaldero na doon niluto yung aso? Kapatid, madali lang naman yan eh. Bumili ka ng bagong kaldero. So, gagamitin pa yung kaldero. Wala kang pambili, napakamahirap. Okay, may mga kapatid tayo na gusto mag-discontribute. Okay, practically speaking, okay, kasi naman laway yun. Okay? Ang pinag-usapan is laway. Malinaw? So ngayon, kung gusto mo, no, para makampante ka, ito mismo, linisin, lagyan mo pa ng lupa, tapos, walang issue. Yes, go ahead. Sa ating masasabi ko tapos na pupunta ko lang ay nilala ko ng kanjiro na kasi pero nilala ko ng aso okay, nadilaan ka ng aso, good. Hugasan mo ba ng 7 beses? That's good question actually. Okay? Kasi una-una, ano bang nakasaad sa hadith? Ang nakasaad sa hadith ay inai ahadikum. Ibig sabihin yung utensils, vessels. Okay? Kagamitan ng tinutukoy dito. Specifically, kung ating babaybayin yung tinatawag na hadith, walang duday, yung nakasaad sa teksto, ay yung mga lalagyan o mga sisidlan na nilawayan. Okay? So kung ang halimbawa, kung ang turing ng aso sa paa mo ay kagaya ng lalagyan. now, paano kapag halimbawa sa damit natin o kaya sa katawan natin, applicable ba yung proseso na nakasaad sa hadith? O hindi applicable? Dito nagkaroon ng khilaf ng mga scholar. Okay? Nagkaroon ng iba't ibang opinion sa mga scholar sa bagay na ito. May mga nagsabi na hindi na applicable kasi nga nasa teksto mismo kung ano yung isinasaad doon sa proseso na yon. Ito ay applicable lamang para sa mga vessels, ika nga. Diba? Kasi kung, sabi nila, kasi kung pati yung katawan natin, dapat sana binigyan ng linaw ng sharia ng Propeta Muhammad sallam yung bagay na ito. So since na hindi niya binigyan ng linaw, ibig sabihin, constraint lamang, ibig sabihin ay limitado lamang sa bagay na ito. At meron naman silang katwiran. It makes sense naman yung kanilang katwiran. Sa mga nagsabi na applicable din ito, yun ay suggest lamang nila para mawala yung pagyayong duda ng isang tao. Okay, ibig sabihin, kung nagdududa ka talaga, hindi, i-apply mo rin yung ganitong proseso, 7 beses, at saka ganyanin mo ng lupa. Tapos ang issue. Okay, pero kung nahirapan ka, hindi mo na kailangan yun. Sapat na.
hindi pala na yung masyadong exaggerated tayo na pag nadilaan ka ng aso, pagkailangan So, Hindi na masyano. Kasi we have an arguments naman eh. Pag sinabi nga yung batayan kasi nakasaad lamang sa visas. Bakit natin i-apply yung tinatawag na ibang bagay? Di ba? Gusto yan ng aking pananaw, anong magagawa mo? Kung yan ang pananaw mo, nakasali mo yung pati yung malong mo, pati yung ano mo, di sa'yo yan. Doon saan ka masaya, doon ka. So, ibig sabihin, kanya-kanyang tinatawag na ano. At of course, it makes sense naman. Lahat na is merong katwiran. Okay? Since na ito ay different opinion sa mga scholar, wag nating ipilit sa ibang tao kung anong sinusunod nilang opinion. Okay? At the same time, kung ano yung opinion sinusunod mo, ipamuhay mo yun, at yun ang panindigan mo. Okay? Huwag mong ipilit sa ibang tao, since na yung issue na yun ay khilaf, different opinion sa mga scholar. Yes? Yung mga Muslim dito, tayo nag-aalaga ng mga Ay, mamaya ng mga pag-aalaga. Alam mo, actually, maraming katanungan tungkol dyan. Kasi pag giliw na giliw yung aso sa kanila, hindi ka lang sa mga Lagyan nila ng 7 beers ligaw. paano yung session? Ang tanong sa Kaya nga, bawal nga mag-alaga ng aso. Para mawala yung issue na yan, ba't ka mag-aalaga ng aso? Samantang ipinagbabawal sa'yo. Pero problema ka ngayon paglilinis. Di ba? Namumuli ba ngayon paano yung paglilinis? Samantalang, in the first place, ipinagbabawal sa'yo mag-alaga ng tinatawag na aso. Yes. kung naka-abdas ka, naka-ututos ka, dinilaga ka sa aso, nabatan ba yung abdas mo? Hindi. Hindi nakapagpapawalang bisa ang wudu ng wudu, ang hindi kabilang sa nakapagpapawalang bisa ng wudu. Yun masabi natin last week, mga nakaraan. Kung kabisaduhin mo yung mga invalidators ng wudu, at hindi kabilang doon, wag mong problemahin. Yun lang ang principle doon. Minsan kasi, ang iba sa inyo, hala, okay, mikos-mikos. Kaya hindi mabate kung ano yung totoo at hindi. Sa ganang bagay, sauluhin mo lang yung mga invalidators ng wudu, doon ka lang. Ang hindi kasali doon, hindi kabilang doon sa invalidators ng wudu. Tapos ang problema mo. Okay? Okay, so mula sa mga punto na nabanggit na batayan, mga kapatid, ang utos, walang duda, na hugasan ng sisidlan, sanhi nito ay nagpapahiwatig ng karumihan ng suor ng aso. Kaya nga't inutos na ng Sharia na hugasan kasi marumi. Simple as that, logically speaking. Pangalawang pruweba, mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, ay sinabi ng Propeta sallam, tuhuro inay ahadikum idha walaga fihil kalbu ay yagsila sa bamaras aw lahun na biturab. Kapag nadilaan ng aso ang tubig sa isang sisidlan na ang pag-aari ng sinuman sa inyo, dapat niya hugasan ito ng 7 beses gamit ang lupa sa unang pagkakataon. Okay? So ang punto, ang paglitaw ng kadalisayan sa isang bagay ay nangyayari lamang ito pagkatapos pagpakita ng karumihan. Ibig sabihin, since marumi ito, kaya naman inutusan ng Sharia na linisin. Pag nalinis, saka pa nagiging dalisay. Okay, yun, tinatawag na punto ng hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yan ang mula sa hadith. Pangalawa, mula sa pangangatwiran, ang aso ay marumi at dapat na maganap ang paglilinis mula sa suor nito, tulad ng lahat ng iba pang mga marurumi. Dahil kung ito ay hindi marumi, ang utos na dalisayin ng sisidlan mula sa pagdila nito ay walang kahulugan. Ibig sabihin mong hindi marumi, kasi may mga scholars na sinasabing pwede. Actually, may mga ibang mga ulama na tinuturing na suor nito, ibang madhab. No? Especially sa ilan, sa mga ibang malikiya, at sinasabi, tahir yung kanilang yung ng aso. Okay? Tahir, kumbaga dalisay, kaya walang problema. So, maaaring hindi nakarating sa kanila yung hadith o ano paman, pero yung pagturing na sabihin natin na magiging walang kwenta yung kahulugan ng utos ang Propeta na linisin, kung hindi naman pala marumi. What makes sense? Bakit inutusan tayo na linisin? Kasi marumi. Simple as that. Okay? So the sense of the mere fact na inutusan tayo na linisin, nagpapahiwatig na ito ay tinatawag na sabihin natin ay marumi. Ang Sharia ay hindi nagbibigay ng salita na kabalighuaan. Ano yung kabalighuaan? Yung yung parang joke lang o kaya nonsense. Hindi ganun ang Sharia. Lalo pag sinabi ng Propeta Sallam, ang Propeta hindi nagbibigay ng hatol na ito ay biro lang. Sa atin, maaaring nagbiro tayo. Okay, kasi joker ang mukha mo, kagaya ni Joker. Pero, sa Sharia, hindi pwedeng ganun makapal sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya't naman, ang pangangatwiran ng karumihan ay mas malakas dahil ito ay nasa kahulugan ng tahasang mga tekstong nabanggit natin. Mga katibayan sa karumihan ng suorang baboy. Now, kanina aso, ngayon baboy tayo. Ano yung katibayan sa pagiging marumi ng suor na
Baboy. Kasi dito talaga malinaw na laway. Kasi kapag nadilaan, kapag sabihin natin, alam mo yon na inuman, ang baboy, meron kayang patunay na nakatulad ng patunay na sa aso? Ayan. O anong aya? Sige nga, banggitin mo nga yung aya. Hurimat alaikum. Aywa. Hurimat alaikumul maita waddama lahmal khinzir. Okay. Ang nakasaad dyan is karne ng baboy. Karne lang, hindi laway. Paano yan? Okay. Meron pang isang patunay. Tingnan nyo sa Suratul An'am, chapter 6. Chapter 6, verse 145. Suratul An'am. Okay? Chapter 6, verse 145. Merong isang phrase lamang doon na kailangan lamang natin bilang patunay. Ano mang nakasaad doon sa aya? Ano nakasaad? Patingin ng aya. Hindi ko saulad yung kabuang aya eh. Wala akong matagpuan. Hindi. 146. Okay, nakalagay sa ano? $145, $146. Okay. Wala na haram na alaykum ash-shahr ma illa ma halama sadur aw al-hayawa ma akhtarat bi dhalika jazaz 145, sorry. 145 pala, sorry. Hindi, 145. ولا أجد في أوه ما حرم على الطير يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Okay? Yung word na فإنه رجس. فإنه رجس. فإنه رجس, tumutukoy sa mga nauna ng banggit. Oh, 145. Sorry, 145. Ang ibig sabihin, dahil ito ay marumi. Dahil ito ay tinatawag na marumi. Anong ito? Yung mga nauna. Literally, ito yung kasunod. Bago niyan, ano yung bago niyan? Yung baboy, lahmal khinzir. Yung sabihin natin yung baboy. Okay? Kaya't naman ang baboy ay mismong marumi sa physical nito at ang soor nito ay nabubuo mula sa maruming karne nito. So yung laway nito at pati yung pawis, yung halumigmig nito, nabubuo ito galing sa tinatawag na karne, na kung saan ang karne literally nabanggit sa aya na ito ay regis. Ito ay marumi. Okay? Oh, so yun. Sabi natin, kasi justification, karne lamang yan. Saan ba nang galing yung pawis ng sabihin natin yung laway? Galing doon sa karne. Galing sa kalamnan ng isang hayop, ng isang tinatawag na baboy. Kaya naman, although walang sinabi doon sa yung laway nito ay, ito yung mga kapyuran na iustas. Baka kasi mga kapyuran ay nakalagay lang lahm al-khinzir. Laham al-khinzir. Ang ibig sabihin ng laham ay karne. Nang sabi natin ng baboy. Literally, karne ng baboy. Di ba? Kaya naman, pag ito'y tumutukoy sa tinatawag na pagkain, kumbaga, kasi yung konteksto ng aya, kasi may kaugnayan sasabihin natin ay pagkain. Malinaw? Kaya specifically, laham ang tinukoy, mga kapatid. Subalit, although hindi binanggit yung laway, pero iproseso natin, kumbaga, kaya sikhayin natin, saan ba nanggaling yung laway? Paano nag-produce ng laway? Paano nag-produce ng halumigmigo ng pawis? Galing yun sa kalamnan. Okay? Galing sa tinatawag na kalamnan. At yung kalamnan mismo, binanggit sa aya na yun ay marumi. Oh? Kaya, consider na yung kanyang laway ay marumi rin. Okay? Marumi rin mga kapatid sa pananampalataya. Bagkus, nakasaad yung baboy sa kanang aso, specifically, pagdating sa tahara, mugallava. Sila yung mga, kumbaga, mga najis na mugallav, ibig sabihin ay talagang mabibigat yung pagiging marumi nito. Okay? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, of course, inshallah next week, pag-usapan natin yung hatol ng soor ng mga hayop na may mga pangil na namumuhay sa lupa at mga ibong mandaragit. Okay? O yung mga, alam mo yun? May mga sungay. Pangil, tapos may mga sungay ang may mga pangil na kung saan mga carnivorous na mga hayop na bukod doon sa pig at saka sabihin natin ay ano,
Pig at saka dog. Oh. Halimbawa, leon, tigre, falcon, eagle, ano pa man. Ang kanilang residues ba ay tahir o hindi? Tahir o hindi? Ang kanyang residues? Oh, yung halimbawa, yung leon, yung falcon, yung tiger. Oh. Yung panther, ano pa? Jaguar. Malinis o hindi? Pag-usapan natin yan, inshallah subhanahu wa ta'ala next week. Okay, so Allah alam bisawab, so magkabihamdik sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, doon tayo sa ngayon tafsir, mga kapatid. Yung una, Ha? ang kaya na sa Chapter 6. Oh, verse 145. 145. Oh, anong aya tayo? Di pa tapusan natin yung yung aya 26, di ba? Tapusan natin? 26, 19 ba? 19? Right, 19, di ba? At saka nasa sa Williams. Okay. Punta kayo sa aya, pangilang aya na tayo, mga kapatid? Sa 18 ba ito, 19? Ha? Tapos na tayo sa 18, di ba? Okay. At-tafs al-maddatu. At-tafsir. Ay, welcome pala kay Muhammad Pantas ng bakasyon. Salubong. Pasalubong mo na. Oh, pantas, naman. Andun na may sopas. Ayos Pilipinas, Pilipinas. Oh. Okay. Ano tayo, no? Tapos na tayo sa sa aya, aya 19-20. Aya 19 tayo, mga kapatid, no? 19 to 20. Ng Suratul Kahf. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.